rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo, ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So yun, kagigising ko lang. Natulog kasi ako kanina. Na sobrang pagod ko after namin mag-dinner, naidlip ako. Tapos siguro nakatulog ako ng mga 1 hour. Tapos ayan, kagigising ko lang kaya ganyan ako kaganda. Charot! So yon, so ang dami kasing ginagawa ngayon sa school. Pagkatapos alam mo yon na parang busy ka. Tapos pag uwi mo talaga drain na drain ka. Tapos ang bilis maggabi. Alam mo yung 6 o'clock pa lang, ang dilim-dilim na. Samantalang dati 7 PM na. Pero ang liwanag pa din. So nakikita nyo naman dati, pinapakita ko ngayon, pagdating ng mga 5:30, lubog na ang araw. So yon, mas mahaba daw ang gabi, di ba? Kasi malapit na nga yung Christmas season. Ayan! Kaya excited tayo dyan. Pero syempre, dadaan muna ako sa operasyon ng mata ko. Kaya good luck. So yon, so ipag-pray ninyo ako guys. So eto, actually ayoko na sanang tsumika about Chelsea kasi tapos naman na at alam naman na natin. Pero kasi may mga nakita kasi akong resulta na medyo naloka ako kasi dito nga sa sa result ng kanyang laban para sa finals ay pag number 13 pala itong si Miss Philippines. Oh my gosh, nakakaloka. Tapos ang number 12 ay si Miss Thailand. At ito ang pinaka nakakaloka, konting points lang, yun lamang. 4 lang. 4 na points na basta nakakaloka. Sinahanap ko kung nasaan Kanina nakita ko yun Alam ko, pinicturean ko siya at kinapi ko siya. So yun, so medyo nawindang ako. Imagine ninyo guys, sobrang konting-konti lang yun lamang at pag number 13 siya sa eksena. So dito, makikita natin na talagang lumaban talaga ang ating pambato. Alam nyo guys, sa totoo lang, ako wala na tayong dapat ireklamo kay Chelsea Manalo. Kasi kung tutuusin naman, lahat naman ginawa naman ni Chelsea. Alam ko may mga basher, may mga may ayaw, nire-respeto ko opinion nila yon. Pero kung iisipin mo, si Chelsea Manalo, hindi namang maling kandidata na pinadala sa Miss Universe. Kumbaga, nakita natin na grabe, inilaban niya talaga ang Pilipinas. At nakaka-proud ang isang Chelsea Manalo kasi sobrang, sino mag-aakala yung standard na iniwan ni Michelle D ay masusundan ng gano'n, di ba? So, hindi man siya kasing bongga ni Michelle D, pero ang bongga ng laban ni Chelsea Manalo kasi 125 candidates ang naglalaban-laban dito sa Miss Universe para mapansin ka. And then, wala naman na siyang dapat patunayan sa atin kasi nagawa naman niya at hindi naman nagkamali ang Miss Universe Philippines na siya ang ipinadala natin sa Miss Universe kasi gumawa siya ng history. First, Black Beauty na ipinadala natin. Pangalawa, pumasok siya sa top 30. Hindi man siya nakarating sa top 12, sa top 5 or sa top 12 pero naging Miss Continental Beauty siya. Kumbaga naging tawag dito, Miss Universe Asia. O di ba? So choices 'yun ng organization. Kung iisipin mo na ang laki ng bagay na 'yon para sa atin kasi sobrang para piliin ka at makita ka sa 125. Ang dami-dami namang Team Asia dyan, di ba? Di ba sila Miss Cambodia nga, nagko-complain na sana daw sila. Si Thailand, nakarating nga sa dulo ng kompetisyon. Pero malungkot siya kasi hindi niya nauwi yung corona ng Thailand, ng Miss Universe sa Thailand. Kumbaga, kung iisipin mo, tayo, nagsiselebrate tayo ng dito ni Chelsea Manalo na Miss Universe Asia. Kumbaga parang ang ganda,
'di ba? Kasi sana kasi si Thailand kahit hindi niya nakuha yung corona, pero imagine mo nakarating kang third runner up pero hindi ka ikaw ang ginawang Miss Asia, o 'di ba? Miss Universe Asia. So malaking sampal sa kanya 'yun. 'Di ba? Parang anong silbi yung nakarating ka doon sa top 5 pero hindi mo nakuha yung titulo na dapat sa'yo yun napunta, kasi kung ikaw yung tinuturing na, kasi sa totoo lang ha, isa lang siyang Asian na nakatungtong doon sa top 5. Tapos, hindi sa iyo ni-recognize yung award na yun. So, nakakalorky, di ba? So, yan. Kaya, dapat magdiwang tayo kasi kahit sabihin pa natin naka-top 30 lang si Chelsea Manalo, pero doon naman sa result nila, ewan ko kung totoo yun ha, pan number 30 naman ang Chelsea Manalo. So, not bad para sa akin. Sa 30 na naglalaban-laban, number 13 ka dyan. Eh di, wala kang dapat ikabahala. Kung di man tayo nakatungtong doon sa 12, at least yung nalaman mo na number 13 siya, bongga yan, di ba? So, yun. So, ako, kahit nga sabihin mo pa number 15, number 20, pero at the end of the story, nakita natin na tinry niya yung best niya. At doon naman sa mga nagrereklamo na yung styling kasi ni Chelsea Manalo hindi kasi maganda, kaya hindi nakatungtong yan sa top 5 or sa top 12. Ako, to be honest, wala na akong irereklamo. Kasi hindi naman yun yung basihan para mapasok ka sa semifinals. Eh, yung mga ibang kandidata nga, ang gaganda ng styling, hindi man lang nakatungtong ng top 30. Diba? So, ibig sabihin, hindi yan sa damit na sinusuot mo araw-araw, kundi sa quality na ipinapakita ng pagkatao mo bilang kandidata o isang representa ng bansa. Kumbaga, paano ka nakikihalubilo, paano yung attitude mo dito, and then paano mo nilalaban yung bansa mo. At the same time, kung paano ka ka-presentable, di ba? So, maganda naman yung mga sinuot niya. Wala naman akong complain. Nasa tamang wisto naman yung mga damitan niya. So, ayun na yun. So, hanggang doon lang yung nakayanan niya. So, yung mga nakayanan naman niyang yun ay inilaban naman niya ng bonggang-bongga. At para maging matunog at maingay ang pangalan ng isang Chelsea Manalo dito, edi dapat ma-proud ka bilang Pilipino kasi 'di ba, ikaw na nga nagsabi na sino ba si Chelsea Manalo, hindi naman siya kilala or hindi naman siya celebrity sa Pilipinas. Pero tingnan mo naman pagdating niya dito sa Miss Universe, na-recognize siya na isa sa mga pinakamaganda at pinakamagaling na pambato na naglalaban-laban dito sa Miss Universe. Yes, hindi kasi standard ni Michelle D, pero nakita mo naman na parang halos pantayan niya yung momento na nagawa ni Michelle D, di ba? So, ako, para sa akin, at least hindi tayo napahiya at hindi tayo naiwan. Eh, meron nga tayong naging ibang represent, di ba, na parang hindi naman na sinuswerteng makapasok sa semifinals, pero okay lang yun sa atin. Pero eto naman, sana naman ma-appreciate din naman natin yung hirap, yung pagod, yung sakripisyo ng team nila sa abot ng kanilang makakaya. Ang akin lang sana, konting respeto doon sa team nila at konting respeto at pagmamahal sa bansa natin at saka doon sa kandidata natin, di ba? So doon naman sa disenyo ng kanyang gown at ng kanyang national costume, i-recognize din ninyo yon. Magpasalamat naman tayo doon sa gumawa ng gown niya at nag-effort ng bonggang-bongga. Maging maganda lang ang laban dito ni Chelsea Manalo. Eh, wala naman akong masabi kay Manny Halasan sa kanyang beautiful creation na tawag dito, national costume and evening gown. So, di ba sinabi nga ni Kun An na halos si Chelsea Manalo ang number 1 na kandidata noong preliminary competition sa Asia. So, ibig sabihin, isa siya sa mga kandidata na napansin ng bonggang-bongga sa kanyang presentation. So, ibig sabihin, lahat ng ginamit niya ay bongga. Mula doon sa evening gown hanggang doon sa lahat. So, hindi yun yung parang dahil sa gusto natin yung pasarela niya dapat ganito, kailangan bongga. Kumbaga, kailangan yung lahat ng pabor sa atin
at yung magiging maganda sa paningin natin, kailangan na yun yung gawin ng kandidata natin. Respetohin natin siguro, ako ang natutunan ko dito ha, respetohin natin kung ano ang hinanda nila bilang kandidata sa isang pageant. Kung ito lang yung nakayanan nila, wag mo silang paghanapan, kundi pagkatiwalaan mo sila, di ba? Kasi parang ang pangit kasing tignan na parang tayo mismo nagrereklamo tayo doon sa kandidata natin dahil hindi lang na-reach yung expectation natin. Tapos yung ginawa naman niya yung expectation natin, pumalakpak nga tayo lahat, naiwan naman siya sa ere, di ba? Diyos ko, ano bang gusto ninyo? So, hayaan na lang natin sila na ibigay nila yung kakayahan nila. Ngayon, kung ano yung maging resulta nun at ano man ang mangyari doon, sana support na lang tayong lahat. Hindi naman kasi kailangan na laging pabor sa atin kung ano yung gusto natin. Dapat yun yung nasusunod. Dapat yan yung natutunan natin dito sa Miss Universe na to. Di ba? Kasi kung ako ang tatanungin mo, lahat naman ng pinakita at ginawa ni Chelsea Manalo ay tamang diskarte. Wala naman akong masasabi doon sa ipinakita niyang laban dito. At lahat ng mga materyales na ginamit niya ay tama din naman. Katulad na ng halimbawa, etong mga creation nila, Manny Mahalasan, at nakita naman natin na sobrang bongga naman yung kanilang evening gown, yung kanilang national costume. So, respect naman dun sa kanila sa hirap at pagod nila. Konting recognition naman. Kumbaga, para appreciation. Yon, konting appreciation doon sa ginawa nilang hirap. At kahit dun sa team ni Chelsea Manalo na nagturo sa kanya kung paano mag-makeup, paano kumilos dito. So, magpasalamat tayo sa kanila kasi sila yung naghirap. Hindi naman tayo, audience lang tayo at commentary lang tayo. So, appreciation ang dapat natin ibigay or pagpasalamat. So, kasi sa kabila ng lahat, yung mga agam-agam natin, nako, baka hindi tayo mapasok sa semifinals, nako, ganito. Hindi naman tayo binigo at ayun, nailaban naman nila sa abot ng kanilang makakaya, di ba? So, ganun lang kasimple. Kasi matuto tayong sumuporta ng 100% na walang inaasahan na yung expectation na tinatawag na sobrang kailangan pabor sa gusto natin para lang masabi natin ang kandidata natin ay magaling at malakas. Sana suportahan natin siya dahil she is a Miss Philippines, di ba? At saka, mahalin natin si Chelsea Manalo at kung ABS-CBN nga, Diyos ko, meron silang pagpapasalamat ng ginawa, bakit tayo wala, di ba? Diyos ko, Lord, sana yon. Happy ako sa nangyari ngayon sa Miss Universe. Yes, hindi ko gusto yung production, hindi ko gusto marami akong hindi gusto sa Miss Universe. Maliban lang do sa format nila. Ang gusto ko talaga yung format na 30 tapos 12 tapos 5. Sa 30 kasi sa sobrang dami ng mga kandidata na nabigyan ng pagkakataon na makapasok sa semifinals. Like example, sila Egypt, di ba? Na sila Macau, na sinasabi nila first time in history, in 73 years, nakapasok din ng Egypt. At natutuwa ako kasi nabigyan sila ng pagkakataon. At ayun, nakakatuwang isipin na magandang recognition sa kanila yon, di ba? Kasi nakita nyo naman kung gaano sila kasaya. Kontento na sila doon. And then, plus nandun doon, yung medyo kakabahan ka kasi may thrill, ayun nga, Diyos ko, top 12. So, hindi man tayo nakalusot sa top 12, but I'm happy kasi yun nalaman ko pang number 13 pala siya. So, okay na yun, wala na akong reklamo doon. Tapos, yung hindi man lang siya nakarating ng top 5 pero na-recognize siya as a Miss Universe Asia, bongga yun, di ba? Tingnan mo, kahit anong mangyari, basta mabuti ang ginagawa ng isang tao, magkakaroon at magkakaroon yan ng daan patungo kung saan ka dapat ilagay. O, di ba? So, yun. Kaya kahit sabihin nyo pa, nako, mga mandaraya sila, may mga mandaraya dyan. Guys, at the end of the story, ang maganda pa din dito, nakita pa rin ng Diyos at gumalaw ang Diyos sa kanila at kung paano sila ilagay doon sa posisyon na dapat na nandoon sila.
Ganun lang kasimple. So, tingnan mo, ngayon, ano ang narrative ni Chelsea? Di ba? Ang layo-layo. So, yun. So, maging happy tayo doon. At kahit ako, kung ako ang tatanungin mo, happy na ako doon. Kesa naman sa naging third runner-up ko nga, hindi ko naman nila ni-recognize. Di ba? Si Oppo nga nakakalungkot kasi malungkot siya. Ganon. Kaya, ako, para sa akin, okay lang yan. Kasi, ganun talaga. So, basta ang importante, win-win situation na lang. Ang Thailand, nag-third runner-up. Ang Philippines naman ay naging Miss Universe Asia. So, para sa akin, both of them panalo. At win-win situation. Diba? So, happy-happy na lang. At wag nang mag-away-away. Wala namang mapapala. Charot. So, yan. And then, ayun. Maraming salamat syempre kay Chelsea Manalo. So, for sure in the future, magkikita kami niyan. Ayun. I hope na makita ko siya in person dito sa Thailand kapag nag-tour sila. I'm so excited. And then, looking forward sa mga next na gagawin niyang at update sa kanyang journey bilang Miss Universe Philippines. And then, of course, sa inyong lahat, syempre, maraming salamat sa sumuporta talaga kay Chelsea. And then, ayun, so hanggang sa susunod natin mga Miss Philippines, sama-sama pa rin tayo. Ako naman ay talagang 100% naman ako nakasupport sa kandidata natin no matter what happened. Kasi, syempre, I love Philippines. Di ba? Syempre, Pilipino ako, natural dapat na doon yung support ako. So, kung may nakikita man akong parang, ay, ito ang winner, pero dapat hindi mawawala pa rin yung support mo kay Miss Philippines na 100%. Dapat support pa rin tayo dyan. Kasi, syempre, kaya nga tayo nandito para suportahan ang ating pambato at syempre, magbigay ng mga update sa kanila ng bongga-bongga. Diba? So, yan! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa YouTube channel natin na Samsam TV, ano pang hinihintay mo? Subscribe na. So, guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan! See you tomorrow. Thank you guys. Salamat sa pakikinig sa Chika.